Treasure hunting weekend mga katiats, meron kaming pinuntahan ngayon. Ito ay isang dating masukal na lugar. Merong napakalaking mga bato. At ito ay nilinis ng ating katiats para atin matingnan, masurvey kung merong positive areas na pwedeng ma-treasure hunt. Kasama ko rito ang The Pendulum, The Invisible, at saka ang Magneto, The Magneto Man. At ito yung mga kakaibang itsurang bato na pulumpul, nakatipon sa isang lugar lamang at hindi scattered. Kaya pwedeng merong mga dito, maliit na chamber or maliit na cave sa ganyang kalalaking mga bato. At ang maganda rito ay merong history of Japanese occupation. Sa unahan ito ay napakalaking cave na ginawang silungan or kampo ng mga Hapon noong World War II. Kaya pwedeng merong naiwan dito or pwedeng meron pero nakuha na. Kasi alam naman natin na halos lahat ng tao ngayon ay nag-treasure hunt na kapag merong mga bundok na may mga malalaking bato ay siyempre nakikita yan sa YouTube. May mga guide kung paano kukunin at merong inspirational channel na katulad ng sa akin nagbibigay ng mga inspirasyon sa mga bago pa lamang. Okay, so eto talagang malalaking bato ito. Nandoon na sa unahan ang The Pendulum at Invisible. Meron siyang na-detect isang maliit na bukas na ito na chamber. Pwedeng paglalagyan ito kasi napakalaking bato nito. Ito yung pinakamalaking bato diyan sa lahat ng nandiyan na bato. At meron siyang dito yung parang pintuan na bukas. Kasi ang tao kapag nakatagilid. Ayan, kaya detect muna natin kung merong detection. At shout out nga pala sa ating mga katiats sa parting hulihan ng video. Right at the end of the video ay doon ako shout out sa ating mga katiats. Sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Ito yung chamber sinasabi ko. Yan yung pintuan, manipis lang. Pero doon sa unahan, pagpasok mo ay may chamber. Okay, kaya pasukin ko yan. Ngayon na. Kakatakot ito pag ikaw ang mauna diyan kasi baka merong ahas. Itong mga ganitong klaseng bato kasi tinatawag na igang, yan ang paboritong tirhan ng mga ahas. Kaya medyo delikado. Hindi ka na makakailag dyan kasi kung nasa level ng liig mo yung aso, nakasuksok diyan sa mga tipak at butas, ayan o, pwedeng tuklawin ka sa liig, patay ka kaagad. Hindi ka naabot sa ospital kapag sa liig ka matuklaw kasi malapit na ang liig sa utak. Pero kung sa binti ay aabot ka pa sa ospital, talian nyo lang yung hita ng mahigpit na tali para hindi kakalat kagad yung binom ng snake at takbo kagad sa ospital. Okay, ito kahit walang detection, ito na parte ang ayan o, sa itaas kasi ay open and then pabilog, malaking butas at diyan nakaturo downwards sa tinayuan ko. At sa harapan ko, ito na yung open chamber na maliit. Ayan, napakadilim. Meron akong nakita dyan na akala ko ahas. Yung pala, millipede or yung tinatawag na labud dito sa dialect. Ako kasi ang naunang pumasok, mga kasama ko nandun sa labas, kaya
hindi pa nabulabog yung mga nakatira diyan na ano na mga hayop. Kaya dapat huwag ka agad pasukin kapag may ganito. Medyo magparamdam muna kayo kapag nakakita kayo ng ganitong mga maliit na chamber or cave. Huwag mo na pasukin, magparamdam kasi ang hayop ay tatakbo yan kapag may makita sila na tao. Pero kapag nasukol, yung walang matakbuhan, tuklawin ka talaga. Okay, narito na ako sa loob ng chamber. Mayroong mga butas sa ibabaw na nagbigay ng kunting liwanag sa loob. Kaya ito pwedeng mga pahingaan to ng mga sundalong Hapon noon. Kasi mayroong foot trail sa unahan, doon ang daanan. Kaya magandang pang ambush point ito, yung kapag mag-ambush ka. Ito yung maganda kasi mayroong mga bato. Okay, so labas natin ating mga gadget. Wala kasing walang makikitang marka, tanging mga bato lamang na may natural shape. Natural shape rock ay pwedeng meron. Locator muna tayo at dowsing para malaman natin kung nasaan ang malakas na aura, saan na banda, diyan ba sa chamber na open o sa kabilang mga bato. Kung nasa harapan ko, malaking bato rin yan. Pero mamaya, pagkatapos dito, meron kaming puntahan na kakaiba rin na mga bato. Nakita nang naglinis dito. Okay, so dahan-dahan nating susundan ang point ng locator. Sa paghawak ng mga ganyan, kailangan stable hands or steady hands. Kasi kung masyadong malikot ang kamay mo, ikot ng ikot yan. Kaya stable lang, steady. Okay, so tinuro niya itong loob ng chamber. Kaya pasukin natin muli. Kaya nakatagilid ka pag papasok diyan. Imagine kung ganyan, no? Merong tutuklaw sa liig mo, hindi ka talaga magkailag kasi naiipit ka. Ganda sana kung may aso na dala-dala kapag nag-treasure hunt ka, kasi kapag may hayop, kakahulin talaga yan ng aso. At tatakbo naman ang hayop kapag merong aso. Ayan, no, ito yung chamber na pinasok ko yan. Parang talaga siya, maliit na room sa loob. Pwedeng paglagyan ng 3 tonelada hanggang 5 toneladang gold bars yan. Ngayon may second opinion ako dyan kasi bukas na ito. Baka na treasure hunt na ito noon. Pero merong naiwan na napakahinang signal sa loob. At dyan, napakahina. Iikot siya, napakahina. Halos hindi ikot nga. Mahina. Kaya teorya ko ay kasi kung chamber, sinasara talaga yan. Bakit bukas na yan? At tulad ng ganyang mga lugar na pinagkuna na, kapag nakuha na, merong naiiwan na mga aura yan. Pero mahinang aura.
Parang kung ano pa, perfume na iwan yung amoy. Ganun din yung aura. Mag-detect pa rin ang lugar pero nawala na, nakuha na yung item. Ang naiwan na lang ay ang parang amoy ng ginto or aura. Kasi nabaon siya ng matagal kaya yung aura ng gold ay dumidikit-dikit sa ilalim ng lupa kung saan siya nakalagay. Kaya na-detect mo pa rin. Pero mahina nga lang. Ito, sinundan ko ng dowsing kung tuturo ba dun. Kasi chamber, no? Tuturo pa rin siya, oh. Yung pinahawak ko ng locator, ayun, no, nag-aaral na kung paano gamitin. Meron nga palang payo ang mga expert nitong dowsing. Kapag meron kayong personal dowsing rod, ay wag niyong ipagamit-gamit kung kanino-kanino na kamay kasi magkakaiba ang frequency at voltahe ng ating mga katawan. Kaya medyo maano ang dowsing mo, ma-reset. Kasi napaamo na yan sa kamay mo. Dito sa sulod. Ngayon pahawakan mo sa iba ay Left side. ma-reset ang kanyang, sabihin natin, frequency. Yan ang sabi ng mga eksperto sa labas. Kaya walang mawala kung ang dowsing nyo ay personal nyo. Huwag nyo ipagamit sa iba kasi yan ay divining rod. Parang spiritual rod. Okay, sa likod ko ang Invisible Man. Nasa loob ako ngayon ng chamber. Madilim talaga kaya nakakatakot. Kung may cobra dyan, paano ka tatakbo, medyo masikip, di ba? Talagang aabutan ka. Kaya pinagdasal na lang natin sa Panginoon in times of trouble, in the shadow of the valley of death. I will have no fear, for the Lord is my shepherd. Okay, shout out. Bago tayo magtapos, shout out muna tayo kina Boy Tilaw, user SG5, Dennis Mordino, Hyacinto Fimia, Dante Anuevo, Tating Nalimansala, Rico Mausisa, user UH2, user VY8, Chris Awili, Alexander Hubay, Arcadio Angkon, Desiderio Lamsin, Glenn Mario. Shout out din kay Edelberto Umbat, Jeromel Gabuco, Intensity, Alexander Hubay, at kay Gina Baktalan sa mga hindi nabanggit na pangalan. Shout out sa lahat until our next episode dito lamang sa The Surigao Sun Channel. Maraming salamat, paalam at ingat kayong lahat.